Kita natin ngayon si Sir? Si Renz. Renz, pwede ba natin welcome si Renz? Kayo ka naman po? Si Renz. Si Renz. Si Renz. Si Nanay Vicky. Second. Pero welcome pa rin natin si Nanay Vicky. Kaya pa natin Nanay Vicky. Si Shona, nandito po si Shona, ang ating giniginig Pilipinas. Ay, Shona, tayo ka naman, Shona. So that I can see you. Thank you. Si Anna Way. May muli nakita si Anna Way. Hi, Anna Way. Anna Way. Bago po ako mag-preach, sino ang makakapagsabing mabuti ang Panginoon? Sino ang pupunta rito sa harap para magpatutuwa ng kabutihan ng Diyos sa Kanya? Ayan, siya daw eh. Hello, mga po sa ating lahat. Nandito po ako ngayon para hindi po siguro magsabi ng medyo specific na mga nangyari sa buhay ko. The fact na nandito po ako ngayon, masaya, nakangiti. And gusto kong sabihin sa inyo, in 2014, mga closest friend ko, especially Sean, na alam ko kung gano'ng naghirap yung 2014 natin. Alam ko marami sa atin na maraming naghirap. Parang maraming trials and challenges na 2014. And sabi nga ni Pastor Ron, na sinasabi na dahil na rin siguro sa Word ni God na it's always a season. Pag naghihirap tayo, hindi always tayo naghihirap. Kasi may promise si Lord. And yun ang patutuo ko ngayon, masaya-masaya ako ngayon kasi alam ko, darating din yung araw na sobrang masaya-masaya tayo. Amen. Thank you. Happy birthday, bro. Friday. Sino po? Sige o. Huwag kang makahiya. Grabe yung isang punto lang ang punto ni Lord. Gusto ko lang magpasalamat sa Panginoon dahil ang aking mga anak at ang aking asawa ay nakikita ko po na talagang nandito ang heart na maglingkod ko sa Panginoon. Dati po sa dati namin church, medyo malaki po yon, hindi po sila nag-get involved. No? Ngayon si Choi, nandito siya yung program director ng ating church. Si Nika, nag-commit na mag-handle sila, matutulong sila sa children. At ang aking husband, nakikita ko rin na nag-a-assist na rin. Praise God talaga. Hallelujah. Sino po na yung buong pamilya naglilingkod sa Panginoon? Hindi ba? Yung bang lahat kayo pupunta sa isang lugar. Hindi yung dalawa pupunta ng Quiapo, yung tatlo pupunta sa Baclaran, anong gano'n. Yung iba dito. Pero gano'n pa man, wala tayo mawala ng pag-asa na balang araw sama-sama tayo sa isang church. Ano ba? Parang ayaw nyo. Okay, so, magpapasalamat po ako sa inyo lahat dahil nandito kayo ng alas 9. Alakpakan ninyo mga sarili naman. Kaya kung magsisimula pa na tayo ng alas 10, pero hindi, grabe, pagdating ko rin ko ng mga tao na kasi umalis kami ng Mandanoy, mga 8:15 ata. Dumating kami dito, 8:45. Yung tao na, so, glory to God. Amen ba? So, next Sunday ulit, ganito ulit tayo. Amen po? At higit sa lahat, magdadala tayo ng bisita. Amen po ba? Hindi yung tayo lang na tayo. Okay? Ang sabi ng Panginoon, pumayo kayo at mamingwit ng mga kaluluwa. Go and, di ba? Be like fishers of men, ang sabi sa Bible. Sa Tagalog, mamingwit kayo ng tao, mamingwit kayo ng kaluluwa. Amen ba? Alright, so... Pwede bang encourage yung katabi mo? Sabihin mo naman kung gano'n siya kaganda, kagwapo ng umaga, kung gano'n siya kabango. Alam mo ba, pinaghandaan ka ng mabuti para lang naligo siya, nag-hilog siya para lang sa'yo. Alright. Sino mo may birthday? Sino may birthday? Okay,
pag narinig niyo ang February, ano pumapasok sa isip niyo? Araw ng mga puso. Sino ka rito may date na kayo sa Saturday? God! Ako lang! Sino ka rito wala pang date sa Sabado? Ako lang din. Alright. Pwede ba tayong tumayo? Pakibukas lang po ang mga Bible sa Deuteronomy chapter 11, verse 13 hanggang 17. Kung wala ko kayong Bible, nagsulat po ako ng medyo malaki-laki rito. Ayan. Medyo ilang papel din yan. 3, 6, 9, 12. 12 na bond paper po. Puro kaso po yan. Okay. So Deuteronomy, pwede mong sabay-sabay natin basahin? Deuteronomy chapter 11, verse 30 to 17. Okay, sige po. Kaya kung Deuteronomy chapter 11, verse 30 to 7. Pwede ba nating taas ang ating mga kamay? Palagi ko itong ginagawa pag nasa Pangasinan ako. Tataka ako, ba't hindi ko ginagawa rito? Sunod ko kayo sa akin ha. Kikilalanin lang natin kung sino tayo. Una-una. Sige, sabihin niyo ito with all your heart. Ako ay mahal ng Diyos. Si Jesus ay namatay para sa akin. Ako ang templo ng banal na Espiritu. Ako ay anak ng Diyos. Ako ay matagumpay. Ako ay pinili. Ako ay inilaan. Ako ay propeta ng mga bansa. Ako ay pinagpala. Ako ay pagpapala. Okay, manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa araw na po. Sa isang magandang umaga, Panginoon, na kaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po sa mga kapatid na pumarito sa oras nito upang bigyan ka ng papuri, pagsamba. Tigit sa lahat, Panginoon, makinig ng iyong mga salita. Sa oras na ito, aming Ama, pakalinisin mo po kami, O Diyos. At higit sa lahat, Lord God, kusugin mo kami ng iyong salita, Panginoon. Nawa, O Diyos, maunawaan namin ang tunay na ibig sabihin ng pag-ibig, Panginoon. Pag-ibig sa Diyos, sa kapwa at sa bansa, Panginoon. Lord God, basbasan mo rin po, Panginoon, ang iyong tagapagsalita sa oras na ito. Itago mo po ako, Panginoon, sa iyong banal na Espiritu sa pangalan ng Jesus. Amen. Makakaw po ng tayo. Okay, so ngayon po ay February 8. Ano? So, pag sinabing February, ang unang papasok sa isip niyo ay pag-ibig. Kaya ang nakalagay dito sa ating tarpaulin ngayon is pag-ibig. Palakpakan naman namin si Pastor Jeff. Siya yung kumakawa niya. So for the whole February, ang makikita niyo dyan na nakalapaskil ay pag-ibig. So mula ngayong araw na to hanggang sa December, makikita niyo dyan kung anong pinag-uusapan natin kada buwan. Okay, so ngayong February, ang pag-uusapan natin ay pag-ibig. Ngayon, umagang ito, ang pag-uusapan natin ay pag-ibig sa Diyos. Sabihin mo ang pag-ibig sa Diyos. Pag-ibig sa Diyos. Sa next Sunday, ang pag-uusapan, paano nga ba umibig sa Diyos? Yan ang pag-uusapan natin ngayong umaga. Paano nga ba ang tunay na pag-ibig sa Diyos? Sa susunod na linggo, magtuturo po si Pastor PJ. As si Pastor PJ, baka lumabas. Sa susunod na linggo po, si Pastor PJ ang magtuturo sa atin. Ayan, basahin na natin. Love for mates. Pag-ibig sa kapwa. Paano ba umibig sa kapatid, sa ina, sa uncle, sa auntie, sa nobyo, sa nobya, sa asawa? Pag-uusapan mo natin. At sa last Sunday ng ating February, which is February 22, ang pag-uusapan natin ay love for country or pagmamahal sa Pilipinas. Mahal niyo ba Pilipinas? O kung saan na lang
nagtatapon tayo ng basura? Mahal pa ba natin ang Pilipinas pag ganyan? O yung binoboto natin yung buwibil sa atin? Makabatuhin niyo ako. Okay. So ngayong umaga, ang pag-uusapan natin ay pag-ibig sa Diyos. Okay. Love for God or pag-ibig sa Diyos. Bakit ho natin kailangan pag-usapan ng pag-ibig? Bakit to? Alam niyo yung kanta ni Julina Magdamay? Sino yung mga kahenerasyon ko dito? Sana'y pag-ibig ang sipin. Tama na, sinilin ko kayo. Okay, ba't natin kailangan pag-aralan ng pag-ibig? Kasi ang sabi sa Bible, ang taong hindi marunong umibig ay hindi kilala ang Diyos. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Yan. So kung hindi ka pala umiibig, o wala kang pag-ibig sa iyong puso, hindi mo kilala ang Diyos. Kasi pag sinabi mong pag-ibig, hindi lang siya basta emosyon o pakiramdam. Sabi ng isang kaklase ko, it's just a chemical imbalance. Ano sabi niya? Sabi ko, ano yun? Sabi niya, it's just a chemical imbalance. Sabi niya, maybe. Pero kailangan natin pag-usapan ng pag-ibig kasi pag sinabi mong pag-ibig, ang tinutukoy mo ay hindi lang yung basta puso mo. Kundi ang tinutukoy mo ang, sino nga? Ang Diyos. Alright, basahin natin. Basahin natin ha. Makakalan nila. Okay, ang hindi umibig ay hindi nilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Gusto ko yung sabi sa English, for God is love. Ang ganda mo ng Tagalog, ano? Pagka mahal mo ang isang tao sa wikang English, sabihin mo lang sa kanya is, I love you. Okay, very generic. Kumbaga, kung sasabihin mo siya sa nanay mo, sa tatay mo, sa girlfriend mo, sa asawa mo, I love you. Yan lang. Pero sa Tagalog, ang ganda. Hindi mo pwedeng sabihin yung kapwa mo lalaki, iniibig kita. Hindi ba? Hindi na-appreciate Tagalog. Ayaw nyo yung Tagalog? Okay, sige na. So we need to study love because there is... Okay, kailangan natin pag-aralan ng pag-ibig kasi may tamang pag-ibig. Nananahimik kayo. Mayroong tamang pag-ibig. Ibig kong sabihin yan, Pastor, may maling pag-ibig. So sa mga tayo, pag maling pag-ibig, pag-ibig pa ba yun? Para ba sinabi mo, pag ang Diyos, kalahating Diyos, Diyos pa ba yan? Hindi na, di ba? So pag-aaralan natin ngayong February, ano ba ang pag-ibig? Paano ba yung tamang pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa? May mali bang pagmamahalan? Yeah, nananahimik kayo masyado. Parang hindi ako makakauwi mamaya. Okay. Mahal niyo mo ba ang Diyos? Ito, talaga. Paano mo pag dinala kayo ng Diyos sa basilan? Mahal niyo pa mo ba ang Diyos? Madalas ko ang tanong yan sa sarili ko. Mahal ko ba talaga ang Diyos o lip service lang yung gano'n? Alam mo yung lip service? Yung ba sa bibig lang ang pag-ibig sa Diyos? Kasi ang pag-ibig ay isang uri ng emosyon o pakiramdam. Tama ba? Hindi siya nakikita na kamukha ng panyo. Pag sinabi mo panyo, alam mo may 4 na sulok yan. Di ba? Pero ang pag-ibig, it is formless. Kumbaga wala siyang forma. Nagkakaroon lang siya ng forma kapag ka isinasagawa. Tama mo ba? Paano mo na ipapakita ang mahal mong asawa mo? Pinagluluto mo siya. Pinamasahe ko yung gabi. Nag-iintrega ka. Hindi. In other words, naipapakita mo ang iyong pag-ibig sa iyong kapwa o sa Diyos sa pamamagitan ng kilos mo. Tama ba? Nalalaman mo kung mahal ka niya o binabastos ka niya ayon sa pag-ibig niya. Nakikita mo yung laman ng puso niya ayon sa sinasabi at ginagawa. Tama ba? Kaya nga sabi sa Bible, from the abundance of the heart, yung narinig ako, sino sabi na? From the abundance of the heart, the mouth speaks. Mula sa puso, lalabas sa bibig.
Mula sa kaibuturan. Yan, tama, galing. Paano natin may papakitang mahal natin ang Diyos? Sige nga, paano? Pagsunod ko at may gawa. Yun, galing. Okay. Okay, basa po. Kung Hinihingi ako, tutuparin niyo ang aking mga tinuturo. tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Kasi hindi mo pwedeng sabihin, mahal kita, Panginoon, pero pag uwi mo naman sa bahay, ikaw yung nagpapalipad ng pinggan. O kaya pag uwi mo sa bahay, balik ka sa dati mong buhay. Ano ba? Pag mahal mo ang Diyos, papatunayan mo yan sa kilos, sa gawa, sa sinasabi, sa pakikitungo, sa pag-ibig, ay sa kapwa. Ayan. Bakit pa natin kailangan mahalin ng Diyos? Naitanong niyo na po ba yan? Bakit natin kailangan mahalin ng Diyos? Alam niyo nung medyo bata-bata pa ako, sabi ko, yan, sila po ang mga susunod nating preacher. Sabi ko, bakit pa natin kailangan mahalin ng Diyos? Naisip niyo na po ba yan? Hindi niyo ba naitanong sa sarili niyo na, ano ba naman yung Diyos na yan? Bakit ba gusto niya lagi siyang nauna? Eh, pag inuna ko siya, hindi na makakain kami maming madaling araw ah. Bakit? Sumasagot sa taas. Okay, ano yung binasa natin? Number 1, dahil ito ay utos ng Diyos. Bakit kailangan mahalin ng Diyos? Bakit? Number 1, it is a commandment. Sulat niyo kung may mga ballpen at papel tayo. It is a commandment. Utos ng Diyos. Bakit? Bakit kailangan tayong utusan ng Diyos para mahalin siya? Hindi ba pwedeng voluntaryo ko siyang mahalin? Hawa niyo ba yung puto nito? Hindi ba pwedeng ako lang mismo, ako lang, kahit walang nag-uutos sa akin, pwede ko ba siyang mahalin? Voluntaryo? Tingnan mo natin. Pakibasa po. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nabuudyok sa kanya upang makiapig, magnakaw, pumatay. Sa mga tuwid, wala sa puso ng tao inherently, ano yun? Sa Tagalog inherent. Yung bang voluntaryong mamahal ng Diyos? Wala. Bunga ng kasalanan ng tao, hindi natin mahal ang Diyos. Kaya kailangan pa niya tayong utusan, kailangan pa niyang tilitin yung puso natin para lang pipitin natin siya. Amen. Di ba? Amen. Kailangan pa niya tayong udyokan para kumilos at sumunod sa Kanya. Kasi hindi natin mahal ang Diyos. There is nothing in man that says we should love Him. Walang laman ang puso ng tao para sa Panginoon. Kaya ang Diyos ang kumikilos para sa atin. Kaya niya tayong inuutosang mahalin natin siya. Ano ba? Kaya natin itong isa. Alam kong walang mabuting bagay na nanatili sa aking katawang kalaman. Kaya ako'y silang mabuti, ngunit hindi ko nga lamang magawa ang mabuting ninais ko. Gusto kong gawin pero hindi ko magawa. Laman siya ng puso ko pero hindi ko maisagawa. Nakuha niyo? Gusto natin mahalin ng Diyos pero hindi ko magawa. Kasi wala yan sa puso ng tao. Eh, ano ba? Nasusundan niyo pa ba? Wala sa puso ng tao na voluntaryong ibigin ng Diyos. Sino na ho nagsabi sa inyo rito, mahal kita, Panginoon? Nung hindi pa kayo Kristyano. Sino nga po? Natry nyo na magsabi ng I love you sa kapwa nyo. Sino ang nakatry? Ako lang? Amen. Ako for 3.5 years, sinasabi ko rin yan. Pero yung sasabihin mong voluntaryo ka na, Jesus, Panginoon kong Diyos, mahal kita. Sino na ako nakapagsabi niya? Nung hindi pa kayo Kristyano, nasabi niyo na ho ba yan? Iilan siguro. No? May ilan. Sa mga tuwid, patunay lamang na wala sa tao ang umibig sa Diyos. Kaya nga, ang unang umibig sa atin ay sino? Diyos. Hindi tayo. Kaya nga sa binabasa ko gabi, He loved
us first. Siya ang unang umibig sa atin. Nung naramdaman mo yung pag-ibig niya, tsaka lang natin siya inibig. Tama ba? Nung inilabas ka niya sa ospital, tsaka mo lang siya minahal. Tama ba? Nung pinayaran niya yung utang mo, tsaka mo lang siya minahal. Di ba? Pero nung hindi pa bayad ang utang mo, nakarating ka sa banig ng karamdaman, mahal mo ba siya? Maraming tao sinusumpa nga siya, di ba? Sabi mo na, bakit ganito ang nangyayari sa'yo? Tama ba? Kaya ang pag-ibig sa Diyos ay number 1, ano nga? Ay utos ng Diyos. It is a commandment of God. Masarap po magmahal sa Panginoon. Amen. Ayan. Kasi bayad lahat ng utang ko. Ayan. Amen. Pero masarap po magmahal sa Panginoon. Ano ba? Lagi ko sinasabi sa inyo, naglilingkod ako sa Panginoon 20 taon na and counting. At walang isang araw ang babalikan ko at sasabihin ko, Lord, tapos na tayo. Ano ba? Ano, ganun din kayo. Walang sawang maglingkod sa Diyos. Ano ba? Sabi mo sa katabi, huwag kang magsawang maglingkod sa Diyos. Huwag kang magsawang maglingkod sa Diyos. Kasi hindi ka lugi. Yan ang pag-ibig na walang lugi. Come on. Hindi ka mukha ng pag-ibig na alam natin, may nawawala. At hindi na ibabalik. Pero pag umiibig ka sa Panginoon, lugi ka ba? Hindi, may benepisyo ka pa nga eh. Pag hindi mo nga nakuha benepisyo ko, minsan nagtatampo ka pa sa Kanya. Okay, number 2. Number 2. Paano nga ba ibigin ng Diyos? Okay, sige, raise your hands. Paano umibig sa Panginoon? Sarah? What do you do to love God? To show your love? Okay, nagbabasa ng Biblia. Tama ho ba? Alright. Paano mo iniibig ang Diyos? Ma-attend ka rito. Ma-attend siya rito every Sunday. Amen. Amen. Pastor PJ, paano mo iniibig ang Diyos? Pagsunod. Pagsunod. Alright, tama si Pastor PJ. Pagsama-samahin mo man yan. Mananalangin po ako, magbabasa ako ng Biblia, magbibigay ako ng tithes and offering ko, a-attend ako ng service every Sunday. Pagsama-samahin mo man lahat yan, ano ang magiging isang bagay na pag sinuma mo lahat yan? Obedience. Alright, anong binasa natin kanina? Pag mahal mo ako, sundin mo ang... Alam niyo mo ba na ang pagsunod sa Panginoon ay higit pa kaysa sa paghahandog sa Kanya? Ulitin ko, alam niyo mo ba na ang pagsunod sa Panginoon ay higit na dakila kaysa yung paghahandog sa Kanya? Halimbawa, nagbigay ka ng malaki dito. Pag uwi mo naman sa bahay, barubal ng tao. Kaya sinasabi ng Panginoon, higit ang sumusunod kaysa saan nagsasakripisyo at naghahandog. Ano ba? Kaya hindi pwede natin sabihin, naghandog ako sa Panginoon, kaya pinakita ko mahal ko siya. Pero hindi. Ang pagsunod sa Panginoon ay hindi lang sa araw ng linggo. Sabi mo sa katabi mo, hindi lang sa araw ng linggo. Kasi madalas, diba? Madalas so, hanggang linggo lang tayo eh. Pagdating ng Lunes, balik tayo sa... Ano man? Paglinggo ang pangubango mo. Lunes hanggang Sabado ang ichiko. Paano mo mamahalin ang Diyos na ganyan? In other words, susunod ka sa Kanya, hindi lang sa araw ng linggo. Ano ba? Susunod ka sa Kanya mula Lunes hanggang Sabado at pati sa linggo. Ano ba? Maraming paraan para maglingkod sa Panginoon. Hindi ka mauubusan ng pagsunod sa Kanya. Ano ba? Pag makita mo yung kapitbahay mo, wala siya makain, ano sabi ng Panginoon? Bigyan mo ng pagkain. Hindi ba pagsunod yun? Pastor, wala akong pera. Eh, di mas maganda. Wala namang bago pag mayaman kang tumutulong, di ba? Pero pag kikahus ka, tapos tumutulong ka pa, di ba mas maganda? So, pagsunod sa Panginoon. Ano ba ang verse na sinunod dyan?
Obedience. First. Okay, pakibasa po. Pakibasa po. Jesus, ha? Alright. 1 Samuel 15:22. Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa sa paghahandog. Alam niyo kung bakit lumabas yung kwento niya? Naalala niyo yung kwento ni Abraham? Nung iahandog niya si Isaac, papatayin niya na sana si Isaac. Maghahandog na sana siya, pero nakita ng Diyos yung pagsunod ni Abraham. Ano mo ba? Kaya sabi ng Panginoon, mas mabuti ang sumusunod kaysa sa nagsasakripisyo. Sakripisyo ka nga ng sakripisyo, eh hindi naman yan ang pinagagawa ng Diyos sa iyo. Minsan mo kasi akala natin, pag mas marami tayong handog sa Panginoon, mas napaparangalan natin siya. Hindi mo. Magandang maghandog sa Panginoon, pero mas napaparangalan siya kapag tayo ay kapag pinabasa mo yung Biblia mo araw-araw, kapag nananalangin ka araw-araw, kapag inaawitan mo siya araw-araw, kung may oras kang makipag-chismisan sa tindahan ni Aling Nena, bakit hindi ka kaya makipag-chismisan sa Diyos? Diba? Yan ang pagsunod sa Panginoon. Mahirap po ba sumunod sa Panginoon? Anong pangalan mo sa inyo? Mahirap po ba sumunod sa Diyos? Pastor PJ, is it really tough? Yes, mahirap po sumunod sa Panginoon. Akala niyo ba madaling gumising ng alas 6, alas 3 ka natulog? Mahirap. Pero masarap. Yun ang maganda. Di ba? Madali ba yung hikahos ka na, tutulong ka pa? Madali ba yun? Mahirap yun. May mga pagsunod sa Panginoon na madali lang. May mga pagsunod na madali. Pero maraming pagsunod na mahirap. Si Abraham, nung sumunod siya na ihandog ang kanyang anak, sa tingin niyo madali yun? Mahirap yun. Kahit sa isa mong anak, pinakamamahal mong anak, ang tagal mong hinintay, 70 taon bago dumating kasi baog yung asawa mo. Pagkatapos nung dumating, hihingin pa. Ano ba naman yan? Mahirap, di ba? Kung ikaw si Abraham, meron kang uniko iho, ang unika iha. Tapos sabi ng Panginoon, ihandog mo siya sa akin. Madali, mahirap. Sa mga magulang, madali, mahirap. Mahirap, diba? Ikaw pang papatay. Kaya mo ba yun? Pero, masarap ang lingkod sa Diyos. Ano mo ba? Ano? Pati sa mga... Kaya pag minsan sinasabi ng tao, ang dali lang naman maglingkod kayo. Sabi ko, pwede bang pahipon ng konti at papaspas ako? Madali ka. Madali. May pagkakataong madali. Pero maraming pagkakataong mahirap. Ano ba? Yung mag-isa ka sa kwarto mo, tapos mayroon kang laptop, paano ka susunod sa Diyos na? Sina? Iisang click mo lang na ganyan, pwede ka makakita ng hubad na mama. Pagsunod yun, di ba? Nagkulong kayo ng girlfriend mo, boyfriend mo sa kwarto, kayo lang dalawa. Paano mo susundin ang Panginoon sa bagay na yan? Madali ba? Mahirap magpigil. Yaman din lamang pinag-uusapan natin ng pag-ibig. Tatalakayin ni Pastor PJ ang mga bagay na yan sa susunod na linggo. Amen mo ba, Pastor PJ? Kailan ba ako dapat makisiping? Yan ang pag-uusapan natin next Sunday, Pastor PJ. Kailangan natin pag-uusapan to. Alam niyo kung bakit? Kaysa matutunan natin sa labas, dito na lang natin aralin kasama ang Biblia.
halimbawa ko yung pakikipag-date, ay hindi pag-date ka na. Diba? Muna nga. Alam niyo mo yung libro, I Kiss Dating Goodbye? Gumawa ng series ng Bread of Life ang title, I Give Dating a Chance. Kaya sa matutunan nila sa iba, aralin na lang natin dito. Hindi ba? Kaya si Pastor PJ magpapray yan ng magpapray. Kasi matindi ang topic na sa Come on, Pastor PJ. Paano ba umibig sa kapwa? Yan ang pag-uusapan natin sa kaya pagdating ninyo dito sa Sunday, kailangan medyo matigas-tigas ang puso ng kapwa. Kasi si Pastor PJ pagdating dito sa Sunday, meron siyang mga bato. Ang tamaan! Inaral natin, di ba, sa Bible? Alam niyo yung chapter 6 natin, Bible? Chapter 5 ba? Chapter 5, Bible. Ang Biblia may ibang-ibang gamit. Encourage, at higit sa lahat, pagtutuwid. Yan. Pagtutuwid. Ano ang tinutuwid? Yung baliko. Pag binabaliko ka, pag tinutuwid ang baliko, masakit. Kaya ang tamaan, huwag magalit. Sabi mo nga sa katabi mo, okay ka pa ba? Okay, so verse 13, basahin mo natin. Ibigin ninyo ang Diyos, niyong si Yahweh at paglingkuran ng buong puso. Pwede bang kalahati, Pastor? Pwede bang 1/4, Pastor? Ano daw? Buong kaluluwa. Ano? Buti pa siya. Nag-iinom. Buong puso, hindi pwedeng kalahati. Iba nung sinuko mo ang buhay mo sa Diyos, buong-buo, huwag mong itinay yung kalahati. Nung nilubog ka namin sa tubig nung nakarang linggo, mula ulo hanggang paa, wala kaming itinira. In other words, buong-buo. Ano ba? Buong lakas. Kahit pagod na tayo sa trabaho, ay ano ba? Nalilipad pa rin sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, huwag mong kalimutan ang araw ng kapahingahan. Pag pagod ka mula Lunes hanggang Sabado, lalo kang mag-church ng Sunday. Ano ba? Kasi dito, kapahingahan. Si pastor lang ang nagtatrabaho. Okay. Ang tanong, pangatlong tanong. May? Okay, may mapapala ba ako? Mamahalin ko yan? Hindi ko nga nakikita yung Diyos na yan eh. May mapapala ba ako? Meron. Basahin natin.